Diba? That's usually the pattern with presidents na pababa na yung trust rating. Yeah, and Except for Digong. President Duterte did not have this problem kasi sobrang taas ng trust ratings niya noong 2022. Actually, Sara Duterte is the highest voted official of highest voted elected official of practically of all time. 32 million. 32 Yeah. million. You the highest imagine, voted. let's just say 30 million will vote again. Wala pa yung increase ng voters, ha? O sa 30 million, kung mag-command votes ang Sara Duterte slate. Kasi zero ang senador ni BBM Gang. Kasi you need about 16 million, to be sure. yeah. Sa 30 million na magsasara, kung straight ballot, Oo. Totoo. kahit sino dyan, madadala na sa Agos. Diba? Kasi nga, ang mga tao gusto na pagbabago sa 2022. Hindi lang reforma. Yung may mananagot para may reforma. So, Yun baka ang sinasabi sakali ko. maisoli yung pera. Oo, tsaka talagang habulin ang Diba? pera. Habulin talaga. Talagang habulin Word talaga. money trails talaga. Ay mga assets nila, pang ano talaga. Freeze and Oo, all. sequester talaga yung mga assets nila. Butasan ng kanilang mga corporate veil kasi nagtatago sila sa mga korporasyon nila. Yan ang ginagawa ni Martin Ay, Romualdez. alam mo, Mama Bing, possible yan. Kung talagang yung uupo na kung matino, yun ang unang dapat niyang habulin. I-freeze niya account ng mga nasabing magnanakaw. Di ba? Oo. Kaya gusto ko talaga, zero corruption talaga. Zero corruption, zero tolerance talaga. Yeah. Yung sinasabi ko nga, pag ako nagpresidente, kung Kiko, ang gustong magkabinete, pipirma ng pinabit. Oo. Na waiver sa lahat ng mga bank accounts nila at mga asawa nila at mga kirida nila, Pati ganito. mga mistress nila, kirido nila, at pag sila ay na iskandalo sa korupsyon, ay puputulin nila ang sarili nilang mga daliri. Live stream. Akala ko na naman, iba na naman yung... I mean, wala naman talagang Kala mo, zero ano naman ang corruption. puputulin? Daliri lang! Daliri lang! Oh, di ba? O, palagay mo, kung Kiko, may sasama sa ganong klaseng zero tolerance for corruption. May maraming sasama kay BP Sara dyan. But Diba? at the same time, wala naman talagang zero corruption government. Even the best governments have some zero form tolerance. of corruption. Zero tolerance. Zero tolerance. Oo. But kahit nung 2016 to 2022 during President Duterte's term, we also noticed corruption within especially yung sa COVID funds, yung sa Formally. yung naging pandemic. So, yung nangyari dun sa pandemics, the whole face shield, face mask issue, ang dami ding naging issue doon. Ano yung Demvac siya? Ay, hindi, that was Aquino's term. Aquino's term yun. Aquino, di ba? Oo, Aquino Aquino, ba? 2010 to 2016. Formally, yung kay yung kay Secretary Duque ba yun? Kay kay Duque. Digong. Digong. Kay Health PRRD. Secretary Farmer. Duque during the 2020 pandemic. Hindi naman natin So, wala sinasabing zero corruption talaga mangyayari. Pero Tolerance. ang presidente at lahat ng mga elected officials, dapat zero corruption. Zero tolerance. Kaya ako sinasabi ko, akong Kiko, wala na lang sweldo yung mga congressman at senador. Kasi per diem na lang, bawat attend na lang. O di kung hindi sila mag-attend, di wala silang sweldo, wala silang per diem. Kasi ngayon, sa Venezuela, hindi na nga tumatanggap ng sweldo dahil deficit. Yeah. Palagay mo, payag kaya sila na wala na lang sweldo, per diem na lang? Hindi sila papayag dyan. Bakit? You're expecting people to act against their own interests and that will yun na never nga, happen. Parang akala ko to, gusto lang na nilang conscience ba? Ayan. Well, if we expect Congress to act based on conscience, then we will not be rewarded for our expectations. Kasi hindi naman, kung konsensya talaga to, then nung flood control pa lang, dapat may nakulong na, dapat may mga nag-resign na. But Dapat ngayon pa nag-resign lang. na hindi dahil sa makukulong sila, pero dahil sa out of respect to the people. But Moral walang ascendancy. nangyaring ganon. The people who only resign Saldico and si Yap, it's only because they were being investigated. So regarding that, you cannot trust Congress to act based on conscience because all of the corruption
started and exist because of a lack of conscience. Eh, yung political dynasties, dahil ikaw, political dynasty ka rin na beneficiary, doon ka ba sa bawal ang up to second degree of consanguinity affinity or doon sa up to fourth degree hanggang first cousin and first cousin-in-law? I think fine naman sa akin. Okay lang sa'yo na hindi na kayo magpo-political dynasty. So, mas maganda ang fourth degree. Mga first cousins, bawal. Sa isang probinsya. Balik sa buong probinsya, bawal up to sa first cousins. Isa lang sa kanila. Kasi ang hanggang first cousin nila, hindi na pwedeng tobacco. Correct. Diba? As mayor, as sanggunian, for every province. Kasi sa ngayon, ang pinapasa sa Senate, up to second degree lang. O consanguinity and affinity. Hindi pa bawal yung mga kabit. Pang ganyan. Pang distraction lang naman yun sa flood control actually. Di ba? Yung anti-political Bawal yung dynasty mga law, kapit. it's just to change the narrative from corruption into political dynasties. Yun. Kasi, kabit naman yun. Nakakabit naman yung corruption sa... kabit na... Ang dami kasi kabit dyan eh. Oo nga, minsan Nakakainis nga, kayo. kung sino Oo. pa yung kabit, Kung siya pa yung malakas utak ko ang loob. napupunta dun sa kabit. Nakakabit-kabit naman po kasi ang issue ng Sa political pagnanakaw. dynasty sa corruption. Agree. Kaya ako yan sinasabi ko na, ay, tingnan mo. Tingnan mo yung dynasty of all dynasties. Si Martin Romualdez, asawa si Yeda Romualdez, party list, na naka-4th term na, ha? Sige, pakapalan na lang ng mukha dyan. Yeda Romualdez, sige, pakapalan na lang ng makeup dyan. 4 terms ka na eh. Pumasok ka pa dyan, kala mo hindi ka mananagot? Mananagot ka pag hindi na kayo ang may kapangyarihan. Anak, nandyan din sa party list. Kaya yung political dynasty na law na yan, dapat isama na yung mga prohibition dyan hanggang party list. Kasi yan, tingnan mo tuloy yung nangyari sa atin. Kaya ako gusto ko, ang mga senador nga, 1 term lang eh. Pero wala na kayong retirement. Alis na kayo agad. After 6 years. Kasi, ang Tapos tagal-tagal nyo na dyan eh. Wala nangyari. Hindi, tagal-tagal nyo na dyan, parang wala naman pagbabago. Diba? Eh, bigyan naman ng, di ba, the essence of the Constitution nga, nasa anti-political dynasty, is to have, to distribute naman an opportunity, di ba, sa political representation. At saka, para mapasok naman yung may mga bagong ideas, di ba, na mga politiko, walang kalaban-laban yung mga batang magagaling sa inyo eh. Kasi kayo mga tumanda na dyan sa politika, veterano na kayo sa lahat ng mga galawan dyan. Lalo na sa bilihan ng boto at sa mga terrorism during elections. Kaya ito, si Congressman Kiko Barsaga, okay lang sa kanya, anti-political dynasty law, Yeah. ipasa nyo. Walang Dahil kinatatakutan. wala siyang problema dyan. Yung pamilya niya, walang problema dyan. Pero, kung sila hindi maka-dynasty, dapat kayo, hindi rin kayo maka-dynasty. Oo, hindi pwedeng selective. Oo, di pwede yung exemption, yung mga kabit. Oo, Sa di ba? kabit ulit bumalik. Oo, kaya dito sa Congresswoman Kiko Barsaga, we are betting on him. Oo, we're betting on him. Kasi Yeah. bata pa siya, alam niya na exactly kung anong ibig sabihin ng integrity. Ano ang ibig sabihin ng pagiging independent-minded Kong Kiko. para sa bayan. Yeah. Kung Kiko, meron kang isang naging controversial na naman na remarks or opinion na sinasabi mo na dapat i-abolish ang Philippine Coast Guard. Bakit mo nasabi to? And willing ka ba makipag-usap? Sure. with them? Yeah. Okay, well actually dati pa yun yung by October. So it's already a pretty old remark. And actually, ang nangyayari kasi dito is that the Coast Guard, right now it's worsened, na sila na yung nagiging foreign affairs natin, especially in relation with China. Si Tariela. Yes. Oo, si Rhea. ba? Si Tariela na yata ang Secretary of Foreign Affairs ng Coast Guard. Kaya mo gustong i-abolish kong dahil Ayun, dahil naging parang foreign affairs sila and they are just damaging our relations with our biggest trading partner. Kasi ang ginagawa nila, parang lahat ng relations natin with China is all dependent upon the West Philippine Sea issue. And it's not that. It's much more than that. We have a
long-standing history with China, especially na parehas nating kalaban yung Japan during World War II. We both suffered under Japanese occupation. We both had a history of rebuilding after World War II, and we have plenty of trade with China. We have plenty of Filipino-Chinese businessmen here, and we share not just culture but also history with China. So if you combine all of that and you just label it as pag naging lahat ng buong relations natin with China just becomes the issue of territorial disputes, edi lahat ng nagiging previous issues natin, lahat ng naging previous partnerships and possible economic opportunities natin with China parang nawawala kasi hindi Cancel naman na. pwedeng Bakit hindi na lang si Tariela na lang i-abolish natin ko? Hindi na yung Coast Guard. Siya na lang. Siya na lang i-abolish natin kasi Siya mawala. ingay niya yun pala, pinsan pala yan ng congressman dun sa bayan ba yun? Na laki-laki, bilyon-bilyon yung kanyang... Talaga? Oo, ang kanyang allocable. Wow, bongga. Ito si Tariela yung nag-make fun ng premier ng China. Ano yan, oh? Yeah. Sa lecture niya ba yan? Ang presentation niya, Nasaan ba pinasok yan? niya dyan. Kinakarikature niya. Yung Chinese premier. Grabe ka. Prime Kinakarikature niyo mo ginagapang pa naman ni Bongbong yun para lang mapagkamayan. Tapos ikaw, pinagtatawan mo dyan, Commodore Tariela. Nako, sir, huwag mo akalain na ikaw ipapapromote pa ni BBM. Hindi ka na ipapapromote. Tingnan mo si Torre. Ngayon, nagbibisikleta na lang si Torre. ay na-promote si Tariela, di ba? Oo, ginawa siyang Kaya nga na-promote siya eh. Di ba dahil dyan? after niyan, Oo. wala. Pero Oo. wala na. Tapos Yeah. na yung career niya. Kasi pagkatapos nito, wala na. Hindi nananawagan, di ba? Meron sinabi si President Trump sa mga allies daw niya na tulungan daw sila. So sabi ko, ayan na, this is your time, Tariela. Uy, It's time for ipadala you to natin si shine. Tariela? Ha? Oo. Diba? Total. Huwag naman, sana, Kati. Kasi alam mo na. Hindi natin siya papadala. Kasi di ba yung passion niya na paglaban ng ating bayan, Ayaw natin manindigan. madamay sa digmaan. Oo, siya na lang. I mean, pag pinadala natin siya, that would also involve us going to war with Iran. Yun lang. Kaya hindi natin siya papadala, hayaan natin siya mag-isa. Kaya sinasabi ko, itong anti-China na stance nitong Tariela na ito, hindi ko alam kung sino nag-uutos dito eh. Kasi hindi naman ito may masyadong matalinong tao sa tingin ko. Diba? Correct. Hindi, does not strike me. I met him once. Pero may mga pinagsasabi niya, sa ganyan, Coast Guard, gawin mong katawa-tawa ang premier ng China. Malaking bagay yun sa diplomasiya na tuloy, nagka-conflict tayo. Kaya, Katulad ang sinasabi ni Kong Kiko, i-abolish na lang yung Philippine Coast Guard. Ang sinasabi ko, Kong, i-abolish na lang si Tariela. At saka, ano tayo niyan credibility-wise, di ba? Yung nag-aaral siya. Di ba? Nandaya siya. So, parang kini-question nyo yung mga... Cheater! Oo, di ba? Si Tariela, siya. cheater. Kinross examine ni Senator Marcoleta. Bakit ka natanggal sa Philippine Military Academy? Ngayon niya, is it because you cheated? Sabi niya, yes, sir. Ang dali naman umamin. O, tingnan niyo, Senator Marcoleta. Kaya... Pinag-iinitan. Opo. Kaya po, ang Pilipinas ngayon, ay masyado na pong maraming spokesman. Yan po ang problema. Si Speaker Romualdez noon, may spokesman din. Si Abante, Daming pera. sino pa yung si Abante, spokeswoman din ng impeachment, something. Si Congress. Barber, spokesman din ng Congress. kung ano-ano. Ang dami nyo namang spokesman dyan. Di binabayaran kayo ng gobyerno? Sa taxes namin? SM nga, sobrang maleta, spokesman. Grabe naman kayo. Bakit yung speaker ba, hindi ba deputy speaker, hindi ba marunong magsalita dyan in public? Bakit kailangan pang kumuha ng spokesman na hindi naman congressman? Di doble gastos, di ba? Oo. Kung Kiko, any parting words or words of wisdom? Meow. 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 Meow.
Ayun ang parking words. Meow, meow! Meow, meow. Meow,